Sa sandaling ito, sa borders ng imperyo, ay makikitang nag-uusap ang dalawang sundalo. Sinasabi ng isa na matagal na rin noong huling umatake ang kanilang kalaban na taga-Nanman, kaya tinanong niya ang kanyang kasama kung ano sa palagay niya ang dahilan. Tumawa naman ang kanyang kasama at sinabi na napakasimple lamang ng dahilan, at iyon ay dahil natatakot na ang mga ito. Idinagdag pa niya na dahil ang mga ito ay mga katutubo lamang, at ang kanilang kapitolyo ay mayroon ng record ng pagiging undefeated, hindi ito magbabago kahit anong gawin nila. Pagkasabi naman niya nito, ay naganap ang isang napakalakas na paglindol. Kaya dahil dito, ay nagsimulang magpanik ang mga sundalo at tinatanong sa kanilang mga kasamahan kung ano ang nangyayari. Agad namang tumugon ang kasama nito at sinabi na isa itong lindol. Ngunit sa lakas ng lindol na ito, ay agad na nawasak ang pader ng lungsod. Kaya napamura siya, ngunit hindi pa doon natapos, dahil maging ang mga gusali sa lungsod ay nagsimula na ring gumuho. Habang nagaganap naman ang malawakang paglindol at pagkawasak ng mga gusali sa paligid, ay makikita ang dalawang tao na pinagmamasdan ang nagaganap na ito. At dito ay sinabi ng isa sa kanyang kasama na pagmasdan ang nakakamanghang nangyayaring ito. Sinabi pa niya na ito ang kapangyarihang taglay nila, ang kapangyarihang kayang magwasak ng lahat ng bagay. Bilang tugon, ay sinabi naman ni Suyan na nanghihinayang lamang siya dahil magdudulot ito ng napakaraming kamatayan, at maging ang mga inosenteng sibilyan ay madadami din. Ngumiti naman ito at sinabi na wala siyang pakialam kahit na mawasak pa ang buong lungsod, dahil kapag nabawi na nila ang imperyo, ay pwede naman silang bumuo ng bago. At pagdating naman sa mga namatay na tao, ay kailangan lamang nilang isulong ang pagpaparami ng anak ng mga mamamayan, sa gayon ay mabilis itong makarecover. Sinabi pa niya na handa siyang isakripisyo ang lahat para mabuo ang isang perpektong bayan na kanyang pamumunuan. Pagkasabi nito, ay nagsimula siyang tumawa. Kaya maging si Suyan ay ngumiti na rin at sinabi na kahit ano pa ang mangyari ngayon, ay hindi na importante, dahil ang mahalaga ay masaya siya. Sa isang bahagi naman ng kagubatan, ay makikita ang mag-asawa na kasalukuyang nagre-relax sa harap ng lawa. At dito ay sinabi ni Leon kay Isabel na ang lugar na ito ang pinakamagandang tanawin sa kanilang imperyo. Kinontra naman ito ni Isabel at sinabi na hindi. Pagkatapos, ay hinimok niya siya na hawakan siya. Matapos namang sumunod, ay nagtatakang tinanong ni Leon kung ano ang ibig sabihin nito. Bilang tugon, ay ngumiti naman si Isabel at sinabi na dahil ang imperyong ito ay pagmamay-ari niya, kaya natural lamang na ang pinakamaganda sa buong imperyo ay siya. Agad namang sumagot si Leon at sinabi na sa palagay niya ay nagkakamali siya. Dahil dito, ay biglang sumimangot si Isabel at tinanong si Leon kung may problema ba siya sa kanyang sinabi. Ngunit ngumiti lamang si Leon at sinabi na ang ibig niyang sabihin ay hindi lamang siya sa buong imperyo pinakamaganda, dahil para sa kanya, ay siya ang pinakamaganda sa buong mundo. Agad namang namula si Isabel matapos marinig ito, at sinabi na mas makapal pa ang mukha niya kaysa sa kanya. Hindi naman ikinila ito ni Leon, at ipinaliwanag na iyon ay kumpiyansa lamang niya sa kanyang sarili. Habang nagkakasiyahan naman ang dalawang ito, ay biglang dumating si Shen at sinabi na mayroon siyang natanggap na isang mahalagang ulat mula sa borders. At dito nga ay sinabi niya na ang isa sa kanilang mga lungsod ay inatake. Nagtataka namang tinanong ni Isabel kung paano nangyari iyon, dahil imposibleng mapabagsak nila ang kanilang napakataas na mga pader. Ipinaliwanag naman ni Shen na, base sa mga ulat ng mga nabubuhay pang mga sundalo, ang buong lungsod ay dumanas ng isang napakalakas na lindol na naging dahilan ng pagbagsak ng buong lungsod. Hindi naman makapaniwala si Isabel na isang lindol ang nagawang makapagpabagsak sa isang buong lungsod. Kaya sinabi ni Shen na hindi lamang iyon ang natanggap niyang ulat, dahil matapos ang insidenteng iyon, ay kumalat ang mga usap-usapan sa borders na ang lindol na ito ay isang divine punishment, dahil ang Empress ay sumasalungat sa kagustuhan ng langit. Bigla namang naging seryoso si Isabel sa mga hindi kapani-paniwalang mga usapan laban sa kanya. Kaya habang naiinis pa siya, ay pinakalma siya ni Leon at sinabi na huwag na siyang magalit, dahil mas maganda siya kapag hindi siya nagagalit.
Pagkatapos nito, ay sinabi niya na ang divine punishment na kumakalat ngayon sa mga mamamayan ay isa lamang walang katuturang paniniwala. Dahil nakakasiguro siya na ang may kagagawa ng lindol na iyon ay ang mga tao mula sa nakaraang dinastiya. Kasunod nito, ay ipinaliwanag niya na noong nasa rebel army pa siya, ay gumawa siya ng isang sandata at pinangalanang Earthquake Maker. At sa pamamagitan ng paggamit ng True Key, ay nagagawa nitong makapagdulot ng napakalakas na pagyanig sa isang partikular na lugar, at kalaunan ay nagdudulot ng malakas na lindol. Matapos namang marinig ang kanyang paliwanag, ay napagtanto ng dalawa na ang totoong may kasalanan pala ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang kolokoy na ito. Dahil naman sa kanilang mga tingin, ay awkward na ngumiti si Leon at sinabi na sa kanyang palagay, ay si Suyan ang gumamit ng kanyang ideyang iyon para bumuo ng ganoong klaseng sandata. Kaya inimok niya ang dalawa na huwag siyang sisihin, dahil noong mga panahong iyon ay nagbigay lamang siya ng ideya sa kanila. Hindi naman na inusisa pa ni Isabel si Leon tungkol dito, at sa halip ay tinanong si Shen kung gaano karaming mga tao ang napinsala ng insidenteng iyon. Sinabi naman ni Shen na wala pang kasalukuyang report tungkol dito, ngunit marami ng mga natatakot na refugees, at ngayon ay iniisip ng mga ito na ang mananalo sa laban ay ang mga taga-Nanman. Dahil naman sa narinig na ito, ay agad na ipinag-utos ni Isabel na gamitin ang pondo ng National Treasury at padalhan kaagad ng mga pagkain at iba pang pangangailangan ang mga biktima. Nangatwiran naman si Shen at sinabi na ang kanilang National Treasury ay halos paubos na dahil sa mga naganap na problema tungkol sa Wang family at maging sa kaguluhan sa mga borders. Ngumiti naman si Leon at sinabi na tila masyado nang makakalimutin si Shen, dahil noong nakaraang salo-salo ay nangako ang mga ministro na magdo-donate sa kaban ng bayan, lalong-lalo na si King Senan. Dahil para maayos ang alitan sa pagitan ng mga mamamayan at gobyerno, ay direktang nag-donate ito sa kaban ng bayan. Kaya sinabi niya na ang pagbabalik nito sa mga tao ang pinakamagandang paggamitan nito. Kasunod nito, ay sinabi niya sa kanila na hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa ibang parte ng problema, dahil siya na ang bahala doon. Tinanong naman siya ni Isabel kung ano ang kanyang gagawin, dahil hindi pa nga nila nauunawaan kung ano talaga ang pinaplano ng mga ito. Sinabi naman ni Leon na wala silang paraan para malaman kung isang beses lang ba pwedeng gamitin ng mga ito ang sandatang iyon, kaya kailangan niyang siya mismo ang personal na humarap sa kanila. Sa gayon, ay wala nang inosenteng madamay at masaktan sa sandatang ito. Dahil naman sa kanyang sinabi, ay nag-aalalang pinaalalahanan siya ni Isabel na mag-ingat sa kanyang gagawin. Kumpiyansa namang sinabi ni Leon na kahit bumagsak ang buong imperyo, ay hindi siya mapapabagsak ng mga ito. Hindi naman napakalma nito si Isabel, kaya sinabihan niya siya na kapag nasaktan siya sa kanyang gagawin, ay babawasan niya siya ng 1 taon na halaga ng kanyang budget sa bawat sugat na kanyang makukuha. Ngumiti naman si Leon at hinaplos ang mukha ni Isabel, saka masayang sinabi na kung ganoon, ay talagang mag-iingat na siyang mabuti. Pagkatapos nito, ay ibinaling naman niya ang kanyang atensyon kay Shen at sinabi na sumama ito sa kanya, dahil oras na para pagbayarin ang mga ito sa kanilang mga nagawa. Samantala, sa isang nayon sa dulong bahagi ng borders ng imperyo, ay makikitang nasusunog ang ilang mga bahay habang ang ilang mga tao naman ay pinapaslang ng mga sundalo. Pagkatapos niyang mapaslang ang taong iyon, ay sinabi niya na ginawa niya iyon dahil hinarangan nito ang kanyang daan. Matapos namang masaksihan ang nangyari sa kanilang harapan, ay tinanong ng isang matanda kung bakit nila ito ginagawa, dahil base sa kanilang kasuotan sila ay mga sundalo ng imperyo. Kaya bakit nila ginagawa ang pagpatay sa mga sibilyan at pagnanakaw ng kanilang mga pagkain? Tumawa naman ang sundalo at sinabi na ang lahat ng ito ay utos ng Empress, dahil kasalukuyang nagugutom na ang mga sundalo. Kaya, bilang mga sibilyan ng imperyo, ay sila ang kailangang magsakripisyo para sa kanila. Nang marinig naman ito, ay agad na lumuhad ang matanda at nakiusap na tirhan sila kahit kaunting pagkain, sa gayon ay mabuhay din sila. Ngunit kasasabi pa lamang niya nito, ay biglang may tumama sa kanyang dibdib na isang palaso na naging dahilan ng pagbagsak niya. At habang umiiyak pa ang bata para sa kanyang lolo, ay sinermona naman ng sundalo ang kanyang kasamahan,
tinatanong ito kung stupido ba siya, dahil kailangan nilang magtira ng buhay sa nayon na ito. Tila wala namang pagsisisi ang lalaking ito at tumawa pa nga, sa kalangatwiran na matagal na siyang hindi nakapapatay ng tao, kaya hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Nang marinig naman ng bata ang kanilang pag-uusap, ay nakilala niya ang pangalan na ginagamit nito, at iyon ay mga pangalan ng mga miyembro ng tribo ng Nanman. Dahil naman dito, ay napamura ang sundalo at sinabi na dahil narinig niya ang kanilang usapan, ay wala na siyang magagawa kundi ang tapusin na din siya, kasama ng kanyang lolo. Dulot naman ng kawalang kakayahang protektahan ang sarili, ay wala nang nagawa ang bata kundi ang ipikit ang kanyang mga mata at humiling na sana ay may magligtas sa kanila, dahil wala naman silang ginawang masama para danasin ang ganitong kalupitan. Ngunit, lumipas pa ang ilang sandali ay walang nangyari sa kanya. At sa halip, ay narinig niya na sumigaw ang sundalo. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ay nakita niya na nakabulagta na ito, kaya napatanong siya kung ano ang nangyari. Kasunod nito, ay nakita niya sina Liyun sa kanyang harapan at tinanong siya kung okay lang ba siya. Sa sandaling iyon, ay hindi sumagot ang bata at sa halip, ay tinanong niya kung ipinadala ba sila ng mga Diyos para iligtas sila. Ngumiti naman si Liyun at sinabi na hindi, dahil ang Emperor ang nagpadala sa kanila dito. Habang nasa gitna naman ng kanilang pag-uusap, ay dumating na ang ilan pa sa mga kasamahan ng mga sundalo at tinanong kung sino ang dalawang iyon. Ngunit bago pa makasagot ang dalawa, ay agad na sumugod ang mga ito para tapusin sila. Nang makita naman sila ni Shen, ay sinabi nito kay Liyun na mayroon na namang paparating na mga kalaban. Ngunit hindi ito pinansin ni Liyun, at sa halip, ay ibinigay sa bata ang isang pil at sinabi na dahil buhay pa ang kanyang lolo, ay ipainom niya ito sa kanya. At kapag ginawa niya iyon, ay mabubuhay pa ito. Pagkatapos, ay ngumiti siya dito at sinabi na ipikit nito ang kanyang mga mata at magbilang ng 3 bago ito buksan, dahil ang mga batang katulad niya ay hindi dapat makakita sa mga susunod na mangyayari. Pagkatapos nga nito, ay narinig sa lugar ang sigawan ng mga kalalakihang sumugod sa kanila. Pagkatapos nito, ay lumipat ang eksena sa gitna ng kagubatan. Habang naglalakbay si Liyun at si Shen, ay tinanong ni Shen kung bakit nito ibinigay ang ganoon kaalagang pil sa bata. Tinanong naman siya ni Liyun kung may mali ba sa kanyang ginawa. Itinanggi naman ito ni Shen, ngunit sinabi rin niya na ang pil na iyon ay binigay mismo ng Empress sa kanya para gamitin kung sakaling mayroong mangyaring hindi inaasahan, kaya hindi niya inaasahan na ibibigay niya iyon ng ganoon kadali sa batang iyon. Ngumiti naman si Liyun sa kanya at sinabi na kahit anong mangyari, ang ganoong klaseng bata ay hindi dapat dumadanas ng ganoong sitwasyon. Kaya dahil nangangailangan siya ng mga oras na iyon, ay agad niya din siyang tinulungan. Nang mapansin naman ni Liyun na nakakunot-noo pa rin ito, ay tinanong niya siya kung mayroon bang problema. Itinanggi naman ito ni Shen, ngunit sa loob-loob niya ay napapangiti siya at naisip na bagamat ito ay dating rebelde, ay mayroon pa rin siyang natututunan mula sa kanya. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit niya nagawang matalo ang nakaraang dinastiya, dahil hindi lamang siya nagtataglay ng mahusay na kakayahan sa pakikipaglaban, nagtataglay din siya ng matinding kabaitan at ng kanyang pagnanais ng kapayapaan. Makalipas naman ang ilang sandali ng paglalakad, ay sinabi ni Shen na ang mga tao ng Nanman at ang mga miyembro ng nakaraang dinastiya ay talagang napakasama para makaisip ng ganoong klaseng taktika. Kaya tinanong niya si Liyun kung ang ideya bang ito ay naisip din ng kanyang dating kaibigan na si Suyan. Sinabi naman ni Liyun na kung ang dating Suyan na kanyang kilala ang kanyang tinatanong, ay nakakasigurado siya na hindi siya makakaisip ng ganitong klaseng kalupitan, dahil hindi nito ilalagay sa panganib ang mga inosenteng sibilyan. Pagkasabi naman niya nito, ay ngumiti si Liyun at sinabi na tigilan muna nila ang usapang ito dahil mayroon siyang natagpuan. Agad naman siyang tinanong ni Shen kung ano iyon, at dito ay itinuro niya ang isang bagay sa lupa at tinanong si Shen kung alam ba niya kung ano ito. Matapos namang sandaling suriin, ay sinabi ni Shen na ito ay isang nanigas lamang na putik, kaya tinanong niya kung ano ang special dito. Tumawa naman si Liyun at sinabi na sandutin niya ito ng kanyang daliri at amuyin, at sa paggawa nito ay malalaman niya kung ano ang ibig niyang sabihin. Agad namang sumunod si Shen,
at nang sinundot nga niya ito ng kanyang daliri, ay malambot ito. At nang amuy niya, ay sinabi niya na medyo mabaho din. Kaya tinanong niya si Leon kung ano nga ba ito. Agad namang sinabi ni Leon na ito ay ang dumi ng kabayo, o mas kilala sa tawag na tae ng kabayo. Nagsimula namang map-icon sa kanya si Shen at sinabing tigilan na nito ang kanyang mga kalokohan. Ngumiti naman sa kanya si Leon at sinabi na tinuturuan lamang niya siya ng kanyang mga kaalaman pagdating sa pagkalap ng impormasyon. Ipinaliwanag pa niya na base sa itsura nito ay sariwa pa ito, at sa quality ng tae ay marahil pinapakain nila ito ng mataas na kalidad ng pagkain. Kaya sa kanyang hula, ito ay mga army horses, at marahil ang base ng mga kalaban ay nasa 1,000 milya na lamang ang layo mula dito. Namangha naman si Shen sa mga sinabi niyang ito, at tinanong kung talaga nga bang nakuha niya ang ganoon karaming impormasyon sa pamamagitan lamang ng pagsusuri ng tae ng kabayo. Ngumiti naman si Leon at sinabi na ang lahat ng ito ay base sa kanyang experience. Dahil naman sa pagkaunawa ng sitwasyon, ay nagmungkahi si Shen na titipunin na niya kaagad ang kanilang mga sundalo, nang sa gayon ay agad nilang matalo ang lahat ng mga kalaban. At saka hinimok si Leon na manatili dito at hintayin siyang bumalik. Hindi naman sumang-ayon dito si Leon, at sinabi na hindi niya magagawang mahintay siya, dahil magtutungo na siya sa lokasyon ng mga kalaban upang bisitahin ang mga ito. Nagulat naman si Shen sa mga sinabi niya, kaya tinanong niya kung nababaliw na ba siya, dahil ang army ng mga kalaban ay halos nasa 10,000. At kahit na mayroon siyang napakalakas na kapangyarihan, ay hindi niya magagawang matapatan ang ganun karaming mga kalaban. Idinagdag pa niya na nangako siya sa Empress na papanatilihin niyang ligtas si Leon. Natuwa naman si Leon sa mga sinabi niyang ito, ngunit sinabi rin niya na kung aantayan niya ang kanilang mga reinforcements, ay marami pang inosenteng sibilyan ang masasaktan. Idinagdag pa niya na tama din naman si Shen, dahil hindi niya makakayang tapatan ang ganoon karaming mga sundalo, ngunit isang bagay ang masisigurado niya, at iyon ay ang kakayahan niyang magtanim ng takot sa kanilang mga kaluluwa. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.